Sa September 23 nga itinakda ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte sa ICC sa The Hague sa The Netherlands. At kaugnay niyan, kausapin natin ang isa sa ICC accredited lawyer at chairperson ng Center for International Law, Atty. Joel Butuyan. Magandang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat ng ating kababayan na nanonood ngayong umaga. Opo, halos 6 na buwan pa bago yung September 23 confirmation of charges hearing. Bakit po ganito kahaba yung pagitan? Rafi, kasi itong period na to, itong virtually 6 months na period na to, ang mangyayari, bibigyan ng chance yung depensa, yung kampo ni former President Duterte, na una, maghain ng mga challenges, no? Pwede nilang i-challenge ang validity ng warrant. Pangalawa, yung validity ng implementation of the warrant of arrest. Pangatlo, pwede nilang i-challenge yung jurisdiction ng ICC dahil sasabihin nila na hindi na tayo miyembro kaya dapat wala nang pakialam ang ICC sa atin, no? And then pang-apat, nandiyan pa rin yung option ni former President Duterte na maghain ng application for interim release. Yun yung una. Yung pangalawa, yung tinatawag na disclosure, ito yung ilalabas ng prosecution at ibibigay sa defense yung kanyang ebidensya na gagamitin sa confirmation of charges saka sa trial, no? Para mabigyan sila ng chance na mag-prepare ng kanilang counter defense and evidence. At para lang po malinaw, within this period talagang walang mangyayaring aksyon ng korte, mananatili sa detention si dating Pangulong Duterte dyan po sa The Hague. Tama yun, Rafi. Unless na may grant yung interim release na application nila, kung i-file nila, pero napakahirap na kunin yun dahil you have to show that there is extreme and urgent necessity. Ano po yung mga extreme and urgent necessity na po pwedeng i-consider ng korte? Hindi pa na-define yung ano na yan, no? Kasi wala pa ako nakikitang nag-grant, no? Na nag-apply ng ganyan. Meron lang isa, pero yun, voluntarily nag-surrender, saka hindi yun crime against humanity yung kanyang kaso, no? Pero sa ganitong sitwasyon ni former President Duterte, mukhang mahirap niya makuha yan dahil kung ang panghahawakan niya yung kanyang kalusugan, meron naman hong independent medical verification na gagawin ng ICC. And nung Friday, sinabi nga ng presiding judge na mentally and physically fit siya, no? Kung yung kanyang pagkamatanda naman, dahil 79 years old siya, magiging 80 na, halos lahat ng mga nakakulong dyan sa ICC ngayon ay halos kaedad niya. So yung pag-question nga daw po ng legal team ng dating Pangulo tungkol sa jurisdiction ng ICC bago yung confirmation of charges hearing sa September 23, may pupuntahan ho kaya ito? Alam mo, Rafi, na-decide na yan, no? Nung yung government of the Republic of the Philippines ngayon nag-raise ng issue na yan, no? Umabot na hanggang sa appeals chamber and pinabulaanan niya ng ICC na meron pa rin na may sustansya yan. And sinabi nila na meron talagang jurisdiction pa rin ng ICC dahil ang kailangang iniimbestigahan ay yung mga krimen na nangyari nung miyembro pa tayo ng ICC. Mapunta naman po tayo sa binubong legal team ng dating Pangulo. Paano po ba sinasala yung mga abogado magtatanggol sa isang akusado sa ICC at kailan po pinapayagan kahit hindi accredited tulad ni dating Executive Secretary Medialdea? Yung pagharap ni former Executive Secretary Medialdea ay isang exceptional circumstance. Dahil humarap si former President Duterte sa ICC in a very short period of time, kailangan nila mag-designate ng magiging abogado niya, tagapagsalita niya. Dahil you cannot expect Mr. Duterte to appoint post-haste ang isang ICC list counsel kaagad, no? Kaya yung accreditation ni former Executive Secretary Medialdea ay para dun sa may Friday initial hearing pa lang. Pero kung magta-trial na, magko-confirmation of charges, kailangan list counsel ang pupunta, no? At magsasalita, no? Although, when you form a team to represent a defendant like Mr. Duterte, yung head ng team mo will have to be a list counsel. Siya yung magsasalita, siya yung pipirma ng mga pleadings. Pero sa baba naman, pwede naman siyang mag-hire ng hindi lead counsel sa ICC
sila yung mga tutulong sa supporting roles, no? Okay, so posibleng may mga Pilipino or maraming Pilipino susuporta dito sa lead council. Nabanggit niyo po na mahirap pagbigyan na kung sakaling humiling yung kampo ng dating Pangulo ng interim release. May mga legal course pa po ba ang kampo ng dating Pangulo at meron po bang epekto yung kaso naman ng inihain dito po sa Korte Suprema? Mahihirapan silang kumuha ng interim release, lalo na flight risk si former president, no? Tignan mo naman diyan sa Hague, ang dami nag-rally na mga taga-suporta niya. Dito sa Pilipinas, ang dami ring mga pagkikilos na nangyayari. So talagang malabo talagang mabigyan siya ng interim release, no? Doon sa may issue ng ano ulit yung second Yung sa may question? Korte Suprema po, kung may epekto yung inihain ng kampo ng dating Pangulo sa Korte Suprema. Wala nang pararatingan nun, Rafi, dahil walang jurisdiction ang Supreme Court natin para manduhan yung International Court. And then wala na rin silang jurisdiction sa habeas corpus dahil wala dito sa jurisdiction ng Supreme Court si Pangulong Duterte. Dahil wala na siya sa Pilipinas. Sa inyong expert opinion, nabanggit nyo, mas makakasama ba yung mga rally na kabi-kabila in support of the former president? Makakasama 'yon sa issue ng interim release, no? Kung hihingi sila ng interim release, talagang i-consider 'yon ng korte na talagang flight risk. Yan po pwedeng hindi bumalik si Pangulong Duterte dahil required siya na mag-attend ng mga hearing, no? And then nandun din yung possibility na ma-intimidate and ma-antagonize yung mga witnesses and matamper yung mga ebidensya laban sa kanya. Finally, ano po masasabi nyo dun sa posibilidad at panawagang bumalik ang Pilipinas bilang member state ng ICC? Sinusuportahan ko yon, Rafi, no? Dahil alam mo, yung ganitong klaseng mga crime against humanity, po pwedeng maulit-ulit sa ating bansa, no? Kaya para din sa proteksyon ng mga nasa gobyerno natin, dahil kung kalaban yung kanilang kasunod na administrasyon at sila ay babawi, potentially they can be victims of crimes against humanity as well. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat, Rafi. Si Attorney Joel Butuyan, Chairperson ng Center for International Law.